Hello world, it's me Dojo. Welcome back to my YouTube channel. On my previous video guys, pinag-aralan natin yung variable declaration, initialization, and assigning value. So ngayon naman, gusto ko lang din ihabol to guys. Gusto ko pag-aralan natin ngayon yung tinatawag na concatenation. Sobrang simple lang nito, pero again guys, kahit gaano kasimple, an information is always an information, a knowledge is always a knowledge. So mahalaga na alam ninyo to guys, okay? So ano ba yung concatenation? Yung concatenation guys, yun ay simpleng pag-a-add or pagdudugtong ng dalawang string. So sabihin natin, meron kang dalawang variable na may magkaibang string, tapos gusto mo sila pagsamahin, ang tawag doon concatenation. Para ma-demo ko sa inyo ng mas malinaw guys, open na natin yung ating code editor. So ang gamit ko ngayon is VS Code or Visual Studio Code, okay? So again guys, ang gamit nating programming language ngayon is C++. So para mas magets natin from the top, simulan natin na mag-code ulit. So again, dahil C++ yung gamit ko, hashtag include na naman tayo dito. Ano i-include natin? Yung IOStream. Tapos using namespace std, and then yung ating integer main function. Parentheses, curly braces. Sa loob niyan, lalagay natin yung code, return 0 na agad. Okay. Mali yung spelling natin guys, fix lang natin. Okay. Tapos, ngayon, magde-declare ako ng isang variable, isang string variable. Sabihin natin, ito ay ang first name. Gawin natin camel case. So, pag camel case, small letter, tapos big letter na ganun. Okay. Sabihin natin ang kanyang value ay Doji. Yan yung aking first name. Tapos, string variable ulit. Bakit string variable? Kasi string na naman to. Ito naman yung aking last name. Sabihin natin. And then, ang value niya is creates. And then, wag na kalimutan, muntik na, semicolon. So, sabihin natin, ganito yung naka-order, yung iyong mga variables. Tapos, gusto mo siya i-print together. Diba? Magkasama sila. So, pwede mo yung gawin dun sa tinatawag natin na concatenation. So, character out tayo. Tapos, mention natin, syempre, para ma-display natin yung Doji. Una, i-mention natin yung ating variable na first name. So, first name, tapos maglalagay ka ng plus. Plus. Anong ipa-plus mo? Magpa-plus ka ng space. Lagay ka ng space dyan. So, syempre, dahil string yan, maglalagay ka ng quote and quote. Tapos, plus ulit. Pagka-plus mo ng string, magpa-plus ka ulit, ipa-plus mo naman ngayong yung last name naman. So, ganyan siya kasimple, guys. Tapos, end line mo na. End of the statement. So, anong nangyari? Itong plus na to, guys, ito yung concatenation natin. Pinagdudugtong natin yung Doji na first name at saka yung creates na last name. So, ang pagitan niya lang is itong space. Ni-run natin, and then, tignan natin yung result. Boom! Diba? Nakuha na natin yung Doji creates. Okay? Although, sabihin natin na magkaibang variable siya, pero sa display natin, magkasama na siya kasi pinag-concatenate natin. Okay? So, concatenation, just in case na meron kang gustong i-add na space. Okay? Pero kung gusto mo magkadikit, meron pang isang method, yung tinatawag. So, guys, yung sequence ng topic nga pala natin ngayon is based doon sa PDF na ginawa ko. So, meron akong PDF na ginawa na I really think magiging useful sa inyo kapag nag-aaral kayo. So, sa PDF na to guys, nakalagay yung summary ng explanation ko. Also, naglagay din ako ng mga code snippets, yung mga code na ginamit ko dito sa pagbablog, na I really think maganda na meron ka nito habang nag-aaral ka ng programming. Dahil kung sa video ka lang manonood, medyo nakakapagod mag-backward and forward. So, mas maganda meron kang kopyahan. If you want, pwede mo siyang i-download na dyan yung link sa description sa baba. Okay? Meron pang isang method, yung tinatawag na append. Paano naman yung append? Ganito yun guys. Pag append yung ginamit natin, so lagay ko lang yung pangalan para mag-guess ninyo. Append. Ayan, okay? Pag yan yung ginamit natin guys, kailangan natin ng isa pang variable. String variable pa rin. So tawagin natin na ito yung full name. Okay? Equals. Tapos lagay ko syempre yung full name. Tapos ano yung value ng full name? Ganito. Si first name, lalagyan natin ng dot append. Ano yung naka-append kay first name? Yung last name. Okay? And then, end of the statement. Sabihin, dinugtong mo si first name at saka si last name. So, hindi ko buburahin to. Copy lang natin. Okay? Pagka-copy natin, burahin lang natin yung nasa loob, palitan natin. So, ang ipapalit natin yung variable na full name. So, lagay mo yung full name dyan. Ngayon, pag kinontrol S natin to, tapos pag nirun natin, ang magdi-display nyan, yung value ng full name. Ano ba yung value ng full name? Ang value ng full name is yung first name ko naka-append dun sa last name ko. Sabihin, yung Doji nakadugtong dun sa creates. So, isa yan sa mga paraan ng concatenation. Okay, so buburahin ko lang to. I-run na natin. So, ayun guys, nakita ninyo. Na-display natin sila ng magkasama pa din. Kaso nga lang, wala ng space kasi naka-append yan guys. Kumbaga magkadugtong lang yan. Hindi kagaya kanina yung ginawa natin na ganito. Ko-comment ko lang muna yan. So, pag ito yung ni-run natin, merong space sa gitna. Kasi concatenation yung ginawa natin. So, ko-comment ko rin to. Save natin, i-run natin. So, pag ganito, merong space sa gitna. Okay guys, kasi nangyari, naging concatenation lang. Pero kapag ganito na guys, pag gumamit na tayo ng append, dahil append yan, wala yung space sa gitna. Okay guys, so alisin muna natin to. Ito naman ngayon yung i-run natin. So magkadikit na siya.
So dati, akala ko medyo pointless to sa akin eh. Kasi bakit ako gagamit ng concatenation? Kung pwede naman akong gumamit ng left shift. Kung naalala ninyo, di ba yung burahin ko lang to? Yung left shift guys, itong less than. Ayan. So balik natin yung kanina. So sabihin natin, ba't ako gagawa ng ganyan? Or bakit pa ako gagamit ng append kung pwede naman na ganito? So burahin ko lang to. Ayan. So pwede naman na ganyan. Diba? Left shift na lang. So, pag kinontrol S ko to tapos sinave ko, makukuha ko rin naman yung Doji Creates. Kasi minention ko both yung first tsaka last name. So, medyo mahirap siyang ipaliwanag, guys. Medyo hindi ninyo ma-appreciate yung sagot ko. Pero later on, sa pag-aaral ninyo nitong C++, marirealize ninyo na maganda pa rin na alam mo paano mag-concatenate in a purpose na maganda siyang gamitin sa string manipulation. Okay? So, hindi lahat kayang i-achieve nitong left shift. Kagaya nung kanina, na kailangan nating maglagay ng space dun sa Doji Creates. So, maglalagay tayo ng concatenation. So, isa lang yon, okay? Isa lang yan sa mga gamit natin. Pag niran natin, may space na yan. So, dati kasi nung nag-aaral pa ako, ganyan yung nasa isip ko, bakit ba ako mag-concatenate? Pwede naman palang left space na lang. So, minsan, kailangan mo lang mag-insert din. So, isa sa magandang gamit niyan, for example, sabihin natin, burahin natin to. Then, alam natin na yung string first name is Doji, diba? So, maglagay tayo ng string. Sabihin natin na, ang name ko ay, tapos colon, space. Tapos, ipa-plus ko ngayon yung first name. Then, save. I-run natin. So, pag niran ko yan, ang lalabas dyan, ang first name ko ay Doji. So, nakita ninyo guys, yan yung isa sa maganda sa concatenation. Pwede kang mag-add ng string sa variable. Okay. So, pwede naman na plus na lang din kung ayaw mo gumamit ng left shift. First name, tsaka last name. Ayan. So, save mo yan, tapos i-run natin. So, ayan, magdi-display na yung Doji Creates. Okay. Ngayon, balikan ko lang yung ginamit ko kanina, yung merong strings. Ngayon guys, pagka may strings na ganito, pwede natin yung i-add or i-concatenate sa isang variable. Pero hindi natin pwedeng i-concatenate yung string na ganito sa ganitong klaseng string din. Okay? Sabihin natin, naka-declare din na ganyan. Ako ay si Doji, sabihin natin. So, pagka ganyan na, hindi na yan pwede. Kasi direct na yan. Sa nakita ninyo, naka-red, di ba? May error. Pag niran natin yan, hindi yan mag-run kasi ang iisipin niya, hindi mo pwedeng i-plus yung string sa string. Okay? So, ang pwede mong gawin is pwede mong i-plus yung string sa variable. For example, papalitan ko to ng last name. O, yan. Pagka ganyan, pwede na yan. So, last name creates si Doji. So, pag niran natin to, yun na magpiprint, creates si Doji. Ayan, diba? Pero kapag parehas na silang direct na string, o parehas na silang string na ganito, medyo hindi na to pwede. Okay? Kasi hindi pwedeng mag-add yung string sa string. Nakita ninyo guys. So, maraming in and out yung concatenation. Pero maganda mapag-aralan natin to kasi there are times na gagawa tayo ng string manipulation. Okay guys? Ngayon, since napag-aralan na natin yung concatenation at na-mention na natin yung mga add na yan. And guys, meron nga pala akong ginawang PDF guys kung saan ko nilagay yung summary ng explanation ko dito. Also yung mga codes na ginamit ko na pwede kong i-share sa inyo. So I really think na magiging useful to kung nag-aaral ka ng coding kasi kung video ka lang manonood, medyo mahirap kasi kailangan pang mag-backward and forward, diba? Kapag ka meron kang gustong hanapin. Pero kapag ka meron kang kopyahan guys, magiging madali sa'yo yung lahat. So kung gusto mo siya i-download guys, nandyan yung link sa description sa baba ng PDF learning materials. Okay? So ang next topic natin, napakahalaga. Ito guys, sobrang halaga na mapag-aralan natin to. Kasi kailangan natin tong ma-master bago tayo makapag-aral ng tinatawag na control flow. So ano yon? Kailangan natin munang pag-aralan guys, yung tinatawag na arithmetics or yung mga operators. Okay? So maraming klase ng operators. Pero sisimulan natin sa arithmetics. So ano ba yung arithmetics guys? Okay? Yung arithmetics guys, sa programming, yun ay ang mga